Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Isa na naman pong panibagong, ito mainit-init pa po ito. Panibagong ebidensya sa pagkakanulo ni PBBM sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Panibagong preba po ito, ebidensya sa pagtataksil sa bayan ni PBBM. Ito po ay preba, ebidensya sa pakikipagsabwatan ni PBBM at ng gobyerno sa ICC. Kanino ba natin natatanggap, nasasagap ito? Kanino ba natin nakukuha itong mga ebidensyang ito? Sa kanila rin. Sa mga statement nila, sa mga interview, sa inilalabas nilang dokumento sa website nila. Doon din natin nakukuha. Sila rin yung naglalabas, no? Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga sinasabi ni PBBM na inililigtas pa nila yung katawan niya. Especially yung katawan niya. Inililigtas pa nila yung gobyerno. Sasabihin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na walang kinalaman ang gobyerno dito. Walang kinalaman. Kasi dahil sa Interpol, ganito, ganyan. So, dati ko nang sinabi, nakaraan ko nang sinabi, idinahilan lang po yung Interpol. Para meron lang makatwiranan. Para merong dahilan. Para mailigtas, makapaghugas kamay si PBBM. Mailigtas ang gobyerno na walang kinalaman ng gobyerno sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, namnamin nyo po ang talakayang ito at kung meron kayong ginagawa, siguro tumutok muna kayo dito, no? Uumpisahan na po natin dito po sa statement, yung nakaraang press con ni PBBM, di ba? Nagsalita siya, in-address niya yung nation, yung mga Pilipino, kung ano yung talagang nangyari sa pag-aresto kay Pangulong Duterte at ito yung kanyang katwiran, dahilan. Alright? Interpol asked for help and we obliged because we have commitments to the Interpol which we have to fulfill. If we don't do that, they will no longer help us with other cases involving Filipino fugitives abroad. Alright? So, ito po yung dahilan niya. Ang sinabi niya pa, nung una, wala pong kinalaman ng gobyerno. Meron lang po tayong commitment talaga sa Interpol. Kailangan nating makipag-negotiate, makipag-cooperate sa Interpol. So, yan po. Malinaw. Malinaw, yan ang dahilan kung bakit pumayag si PBBM na maaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Malinaw po yan, ano? So, eto na po yung ating bagong ebidensya. No? Mainit-init pa po ito. Okay, eto na po. Ano ngayon ang tunay na nangyari? Ano na ngayon ang tunay na nangyari? Ano ba ang tunay na nangyari? Siyempre, meron kasing kalalabas lang ito kahapon. Okay, kahapon. To. Straight from the ICC website. Alright. Ayan. Public redacted version of prosecution urgent application under Article 58 for a warrant of arrest against Rodrigo Roa Duterte. Kalalabas lang. So, yung warrant, nag-request ng warrant ang ICC, ang prosecutor ng ICC ng February 10, 2025. February 10, 2025, di ba? Okay. Bakit ganun sila ka-urgent ng February 10, 2025? Okay, so bubuksan na natin ang envelope. Okay, alright. Putulin muna natin, ano. Ang nagsasalita po ay si Sas Rogando.
Ito po ay isang estudyante ngayon, kasalukuyan nag-aaral sa ibang bansa. Ewan ko kung nasa College of Law siya. Ewan ko kung law student siya, no? Hindi ko sigurado, pero parang ganon. Napakahusay po nito, bright na nilalang po itong si si Sas Rogando, no? Okay, tuloy na po natin. Ang ano, di ba? Napaka-sneaky. Okay, nandito yan. Okay. Ito ang dahilan ng prosecutor kung bakit nag-request ng warrant of arrest ng February 10, 2025. Okay, pakinggan nyo na pong maigi mabuti dahil hindi ko na po ulitin. No? Kung may ginagawa kayo, itigil nyo muna. So pakinggan nyo po, ilang minuto lang po ito. Okay. Ang sabi sa mismong dokumento ng ICC, there is a realistic but time-limited possibility of securing Duterte's arrest. In the late 2024, the government of the Philippines publicly announced for the first time that it may execute an ICC arrest warrant. In late January 2025, the government publicly stated that it would execute an ICC arrest warrant if a request to do so is made through Interpol. Itong pinaka maganda dyan, yung redacted. Okay, ibig sabihin po ng redacted, confidential. Okay, 570, ayan confidential. Ito yung ano niya, may document confidential. Hindi nila nilagay kung ano. You know what, kung ano ito? In the context of this paragraph, it is the government communication to the ICC. Communication ni BBM sa prosecutor. Yes, because yung mga ganyang communications, they are confidential. Okay. Okay? Because they are diplomatic correspondence. That's why it is redacted. Sabi ng ICC, okay. So nakita niyo yung reason ng ICC, di ba? Public statement ng gobyerno ni Bongbong Marcos at ang suggestion noong January 2025 ni Bongbong Marcos ng gobyerno niya na i-execute namin ang ICC warrant. Basta i-request nyo lang via Interpol. So, dito po, nag-isip ng dahilan o makakatwiran o maikakatwiran ang gobyerno, especially si PBBM. Nag-isip sila ng dahilan. Kasi hindi po pwedeng naglabas ng warrant ang ICC. Ganun po ba ICC? O sige po, eto na po, kukunin na po namin si Duterte. O eto na, ICC. Sa inyo na si Duterte. Hindi po pwedeng ganun Kasi talagang magagalit ang tao sa kanya at magkakaroon siya ng paglabag sa ating konstitusyon na pagtataksil sa bayan yan. Yung ating national sovereignty hindi mo iginalang. Ikaw pa mismo ang lumabag dito. Kailangan nilang mag-isip ng dahilan. No? Interpol. Yan ang naisip nilang dahilan. Okay, itutuloy na natin yung video ni Sas. Okay. Nagets nyo na. Nagets nyo na mga friends. Nagets nyo na. Kung nagets nyo na, madali namang magets, diba? Diba? Gets. Okay. Tapos, after nun, biglang may redacted. Di ba? Kasi kung public announcement yung redacted, hindi mo na i-redact. Kaya yan ay official government communication to the ICC, kaya redacted. Yan na po yung sabuatan. Yan na yung sabuatan. Usually kasi pag diplomatic correspondences na ganyan, redacted yan. Okay? So, niredact nila. Okay. Should this eventuate, the prospects of arresting Duterte will likely disappear.
So, ano ibig sabihin yan? Kung mangyari ito, okay, should this eventuate, the prospect of Duterte will likely disappear. Ano yung dito sa redacted? Ano dito yung sa redacted? Magkatabing sentence eh. Ano dito yung sa redacted? Ang sinabi ng ICC na should this eventuate. Ano yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin na should eventuate. Kung mangyari ito, ang possibility na ma-arrest natin si Duterte ay mawawala. Okay. Uy. So may sinabi ang gobyerno ni Bongbong Marcos or anyone, okay, si Bongbong Marcos, whoever, na nandito yan sa redacted. Ngayon, nangamba ang ICC doon dito sa nakalagay sa redacted. Na kung mangyari yung nakalagay sa redacted, baka hindi na nila ma-arrest si Digong. Uy. Ano yung binalaan? Ano yung binalaan nyo sa ICC? Bongbong. Na kung mangyari yon, baka hindi na nila ma-arresto si Digong. Ano yan? Baka matanggal ka sa pwesto? Kaya, nangamba ang ICC na kung mawala ka sa pwesto, ay baka hindi na nila maaresto si Duterte. Nagets nyo na. Kaya, isang malaki na namang budolero ang ating commander in Coca-Cola. Alright. So, sinabi ko na po nakaraan na itong dahilan ng gobyerno, ang Interpol, sinabi ko na po ito, dahilan lang yan para meron lang silang may katwiran para mailigtas nila ang gobyerno na walang kinalaman ng gobyerno rito. Ganon din po si PBBM. Ito yung kaniyang paghuhugas kamay na walang kinalaman ang gobyerno sa pag-aresto kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Pangulong Rodrigo Duterte. So, malinaw, marami na tayong ebidensya. Nandyan nga yung video interview kay John Vic Rimulya, di ba? May mga pictures pa tayo kasama si Madam Lisa Marcos, kasama yung mga pumirmang judges sa arrest warrant ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May interview rin yung ICC. At ito yung mga inilalabas nilang dokumento sa website mismo ng ICC. Tapos, meron po ritong sinabi itong si Bato de la Rosa. Hindi, ito muna pala, ito munang Daily Tribune, babasahin ko lang. Both the ICC's arrest warrant and the mysterious claim of an Interpol, sabi ng Daily Tribune, mysterious claim of an Interpol red notice are optional tools. Alright? Activated only at the discretion of the nation's government. Philippines, no longer a member of the Rome Statute, had no legal obligation to comply with the arrest order. So, ang sinasabi po ng Daily Tribune, itong Interpol red notice, optional tools lang ito. Maa-activate lang po ito kung gugustuhin na ng gobyerno. Kung hindi sasang-ayon, gugustuhin ni PBBM, wala po itong Interpol na ito. Bakit? Kasi may pagkakaiba. Hindi ito pangkaraniwang nangyayari, no? Yung halimbawa, yung wanted, no? Yung may arrest warrant nasa Pilipinas, no? At yung may arrest warrant Pilipino tumakas ngayon sa ibang bansa.
Doon tayo ngayon makikipagkasundo, makikipag-cooperate sa Interpol. Kikilos ang Interpol Philippines at makikipag-cooperate doon sa kung saan tumakas yung Pilipino, no? Kung saang bansa. Doon po makikipag-cooperate yung Interpol. Alright? Ang pagkakaiba po, yung arrest warrant galing po sa ibang bansa, sa ICC, sa isang organisasyon, no? International Criminal Court. Sa ibang bansa po galing. Yung aarestuhin, Pilipino at nasa Pilipinas. Naintindihan niyo po? Pangkaraniwan, hindi pangkaraniwan eh. So, ikaw presidente, anong tungkulin sinumpaan mo? Naalala niyo po yung sinabi ni Pangulong Duterte sa investigasyon sa Senado? Di po ba't sabi niya? Parang meron siyang sinumpaan. Ang sabi niya, I have to protect my country and the Filipino people. I am not a Filipino for nothing. Diba yan ang sabi niya? Yan ang tungkulin ng Pangulo. Ha? Protektahan ang bansa. Protektahan ang mamamayang Pilipino. Each of one of the Filipinos. Bawat Pilipino. Kahit isa lang yan, dapat protektahan mo. Hindi po ba't pag may bibitayin sa ibang bansa? Ha? Malapit ng bitayin. Ano ginagawa natin? Nakikipag-negotiation tayo sa hari, sa presidente ng bansa na yon na mailigtas yung kababayan natin Pilipino. Tapos ito, baliktad. Baliktad po. Oh, ito na yung kababayan natin Pilipino. Oh, ito na po, sa inyo na po yan. At hindi. Diba? So, itong presidente natin, itong gobyerno natin ngayon, parang bayong, no? Yung panahon ng Hapon. Siya pa yung dumampot at ipinamigay yung kababayan natin Pilipino na dating presidente. Hindi po ordinaryo. Dating presidente yan, ha? At yung dating presidente na yan, yan yung nagpalibing sa tatay ni Bongbong Marcos. Okay, punta na po tayo kay Senator Bato. Meron po sinabi si Senator Bato. Eto, ako naging PNP chief ako. Alam ko ang papel ng Interpol sa mundo. Commitment sa Interpol. Bullshit! Presidente ka ng Pilipinas. Magpapapressure ka sa Interpol? The senator says during a Pro Duterte rally at Liwasang Bonifacio. Presidente ka eh. Hindi ka dapat magpa-pressure. Parang inutusan pa siya ng Interpol. You can revoke Interpol. Interpol lang yan eh. At information lang ang trabaho ng Interpol. Wala talaga silang karapatang umaresto. Okay? Pwede mo ano yan. I-revoke yung Interpol. Kasi presidente ka eh. Tapos ang aarestuhin tao mo, mamamayan mo ang aarestuhin. So, yan ang sabi ni Senator Bato. Pero, meron pong statement ang Interpol. Ito po, yung sinasabing red notice ng Interpol. Ayan, papakita ko sa inyo. No. They are wanted by a country or an international tribunal. Interpol cannot compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone who is the subject of a red notice. So, hindi sila pwedeng mag-compel the law enforcement authorities in any country to arrest someone
who is subject of a red notice. Each member countries decides what legal value it gives to a red notice, no? Each member country, yung member po ng Interpol, ang alam natin 100 o 200 countries yan. Kada po member ng kada member na bansa ng Interpol, sila ang magde-decide what legal values it gives to a red notice. And the authority of their law enforcement officers to make arrests. Ibig sabihin ni PBBM, ang gustong sabihin, ang gustong palusot ni PBBM, meron tayong kasing commitment kaya kinuha natin si Digong at binigay natin sa Interpol. Ano sabi ni Bato? That's bullshit. Kahit anong gawin mong dahilan, kahit anong gawin mong katwiran, kapag ikaw ay nagsisinungaling, mahahalata at mahahalata ka. Mahahalata ka po. Na kapag ang taong bayan, ang buong Pilipinas, niloloko mo, mahahalata at mahahalata ka. So, isa na naman po itong panibagong paglalaglag ng ICC mismo kay PBBM. Hindi na po maitatago ito. Nalalantad na po na talagang ang gobyerno ni PBBM ay nakipagsabwatan sa ICC para maaresto na, para mawala na dito sa bansa si Pangulong Duterte, kasi parang malaking tinik sa kanila si Pangulong Duterte, especially sa kampanya, sa election. Si dating Pangulong Duterte, ilang taon na siyang hindi presidente, pero pag umattend siya, dumalo siya sa mga rally, para pa rin siyang rockstar, no? Si PBBM naging rockstar lang noong 2022. Tapos siya ngayon isang laos na rockstar na. Kaya tinatawag ko siyang presidenteng laos. Wala na, hindi na po gaanong pinapansin ng ating mga kababayan dahil nalalaman ng taong bayan na niloloko nyo kami. Mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Nalalantad po nalalaman po ng mamamayang Pilipino na niloloko nyo kami. So ito po, panibagong ebidensya galing po mismo sa internet or sa website ng ICC. Yung ICC po ang naglalabas Tapos yung mga napapanood natin ng mga interview ng administrasyon, interview ng ICC, nahuhuli po kayo sa bibig Kaya justified na yung mga nababasa natin sa Facebook, mga post ng mga kababayan natin na pinagkanulo, sabuatan, totoo po talaga. Totoo. Marami ng ebidensya at ito po ay very, very grounds of impeachment. Impeachable po ito versus PBBM. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod. See you po next time. Bye-bye.